Ang paglagapak ng baso sa marmol na sahig ang pumunit sa saliw ng marahang musika. Natahimik ang lahat. Ang bulungan ay tila mga bubuyog na biglang tumigil sa pag-ugong. Naramdaman ni Amelia ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bawat pares ng mata sa grand ballroom ng kanilang mansyon ay nakatutok sa kanya, mga matang tila matatalim na karayom. Amelia! Ang boses ng kanyang ama, si General Ricardo de Alva, ay hindi pa sigaw. Ito ay malamig, matigas, at mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Isang utos. Napayuko si Amelia, hindi makatingin sa mga bisitang naroroon. Pakiramdam niya ay isa siyang manikin na ipinaparada, isang porselanang manika na nagkamaling makabasag ng gamit. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bulong ng kanyang ama nang makalapit ito. May diin sa bawat salita. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang siko. Ang mga daliri nito ay bumaon sa kanyang balat. Paumanhin po, Papa. Halos pabulong niyang sagot. Hindi ko po sinasadya. Hindi siya pinansin ng general. Sa halip, iginiya siya nito pabalik sa isang grupo ng mga taong nakangiti ng pilit. Sa gitna nila ay isang binatang makisig, si Marco. Ang mo, ang ngiti nito ay perpekto. Ang suot ay mamahalin. Ang bango ay naiiwan sa hangin. Para kay Amelia, si Marco ay hindi isang tao. Siya ay isang transaksyon, isang kasunduan. Ang huling barahan ng kanyang ama para isalba ang kanilang kumpanyang palubog. At si Amelia, siya ang premyo. Huwag mong bigyan ng kahihiyan ng pamilyang ito, Amelia. Muling bulong ng general. Sapat lang para marinig niya. Ngumiti ka. Ginawa niya ang iniutos. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting pagod na sa pagpapanggap. Mawalang galang na po. Sabi niya sa matamis na boses na kanyang pinraktis ng ilang taon. Mag-aayos lang po ako sandali. Hindi na niya hinintay ang sagot ng kanyang ama. Mabilis ngunit maingat siyang lumayo. Bawat hakbang ay tila isang pagtakas. Dumaan siya sa mga naglalakihang pinto patungo sa balkonahe kung saan niyakap siya ng malamig na hangin ng gabi. Doon, sa wakas, ay nakahinga siya. Napahawak siya sa malamig na barandilya, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad sa malayo. Ang ganda, pero pakiramdam niya ay mas malayo pa siya sa mga bituin kaysa sa mga ilaw na yon. Ito ang buhay niya. Isang magandang hawla. Ginto ang mga rehas, ngunit kulungan pa rin. Napapalibutan ng karangyaan, pero nag-iisa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Agad niya itong pinunasan. Bawal maging mahina. Iyon ang laging turo sa kanya. Ang isang de Alva ay hindi umiiyak sa harap ng iba. Ang laging paalala ng kanyang ama. Kaya dito siya umiiyak. Sa dilim. Sa lugar kung saan walang nakakakita. Isang magandang gabi para mag-isa. Hindi ba? Isang boses ang bumasag sa kanyang katahimikan. Malalim, pero may lambing. Napalingon si Amelia. Isang lalaki ang nakatayo sa kabilang dulo ng balkonahe, nakasandal sa pader. Nakasuot ito ng itim na tuxedo at tulad ng maraming bisita ngayong gabi, nakasuot din ito ng maskara. Isang simpleng itim na maskara na nagtatago sa kalahati ng kanyang mukha. Paumanhin, hindi ko alam na may tao pala rito, sabi ni Amelia. Bahagyang nahihiya. Ngumiti ang lalaki, nakita yon ni Amelia sa paraan ng pagtaas ng gilid ng kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala. Ako rin naman. Tumatakas. Tumatakas. Ang salitang yon ay tumatak sa isip ni Amelia. Mula saan? Tanong niya. Nagkibit balikat ang lalaki at dahan-dahang lumapit. Sa mga ngiting pilit, sa mga pag-uusap na walang laman, sa bigat. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Ikaw? Mula saan ka tumatakas? Hindi alam ni Amelia kung bakit, pero sa ilalim ng takip ng gabi at sa likod ng kanilang mga maskara, naramdaman niya ang isang kakaibang kalayaan para maging totoo. Sa lahat ng yan, mahina niyang sagot. At sa pakiramdam na hindi ako nakikita,
kahit na lahat sila ay sa akin nakatingin. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan. Ito ay puno ng pag-intindi. Kung minsan, sabi ng lalaki, ang maskara ang nagpapakita ng ating totoong nararamdaman. Iniabot nito ang kamay. Isang sayaw, dito lang. Walang nanonood. Walang humuhusga. Nag-alinlangan si Amelia, pero may kung anong pang-akit sa mga mata ng lalaki. Mga matang kahit natatakpan ay nangungusap ng lungkot na pamilyar sa kanya. Tinanggap niya ang kamay nito. Nagsimula silang sumayaw sa saliw ng musikang nagmumula sa loob. Mabagal. Tahimik. Ang mga kamay ng lalaki ay magalang, ngunit may kuryenteng dumaloy sa kanyang balakang. Ang mga mata nila ay hindi naghihiwalay. Sa likod ng mga maskara, dalawang kaluluwa ang nag-uusap. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Amelia de Alva, ang anak ng general. Hindi siya ang babaeng ipinagkakasundo para sa negosyo. Para sa kanya, hindi rin ito isang estranghero. Siya ay isang kanlungan. Nang matapos ang musika, hindi sila bumitaw. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Ang kanilang mga hininga ay nagsasalubong. At sa isang iglap, ang distansya sa pagitan nila ay nawala. Ang halik ay hindi marahas. Ito ay puno ng pangungulila, ng paghahanap, ng pag-unawa. Dinala sila nito palayo sa balkonahe, palayo sa party, palayo sa mundo. Sa gabing iyon, sa ilalim ng libu-libong bituin, 2 taong sugatan at tumatakas ang nakahanap ng ginhawa sa isa't isa. Isang gabi na walang pangalan, walang pangako, tanging ang init at ang pagdampi ng mga balat na parehong uhaw sa pagkalinga. Isang gabing magbabago ng lahat. Ilang linggo ang lumipas. Ang alaala ng gabing iyon ay manakanakang bumabalik sa isip ni Amelia, tila isang panaginip. Hindi na niya muling nakita ang lalaking nakamaskara. Hindi niya alam ang pangalan nito. Ngunit may isang bagay na naiwan. Isang umaga, napabangon siya dahil sa matinding pagkahilo. Tumakbo siya papunta sa banyo. Halos hindi na umabot sa inidoro. Ilang araw na siyang ganito. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng isang maliit na kahon na binili niya mula sa botika. Ang puso niya ay kumakarera, isang halo ng takot at pag-asa na hindi niya maintindihan. Sinunod niya ang mga direksyon at naghintay. Ang ilang minuto ay tila isang kawalang hanggan. Dahan-dahan, nanginginig, itinaas niya ang puting stick. 2 pulang linya. Malinaw. Hindi mapagkakamali. Napaupo si Amelia sa malamig na sahig ng banyo. Ang pregnancy test ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang buong mundo niya ay huminto. Buntis siya. Nanginginig ang mga kamay ni Amelia habang nakatitig sa 2 pulang linya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Buntis siya. Ang katotohanan yon ay tila isang malaking bato na biglang ipinatong sa kanyang balikat. Hindi. Ito ay isang maliit na binhi na nagsisimulang tumubo sa kanyang sinapupunan. Isang sikretong siya lang ang nakakaalam, pero hindi ito pwedeng manatiling sikreto. Alam niya ang kailangan niyang gawin. Kinailangan niyang harapin ang kanyang ama. Ang paglakad mula sa kanyang banyo patungo sa opisina ng kanyang ama sa kabilang dulo ng mansyon ay ang pinakamahabang paglalakbay sa kanyang buhay. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ay mabigat. Ang mga litrato ng kanilang mga ninuno na nakasabit sa pasilyo ay tila mga matang mapanghusga. Nang marating niya ang malaki at madilim na pinto na gawa sa nara, huminga siya ng malalim. Kumatok siya ng 3 beses. Pumasok. Ang boses mula sa loob ay malamig at may awtoridad. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Ang opisina ng kanyang ama ay isang santuwaryo ng kapangyarihan. Madilim na kahoy, mga upuang balat, at isang pader na puno ng mga medalya at parangal. Nakaupo sa likod ng malaking mesa,
Si General Ricardo de Alva. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nagbabasa ng mga dokumento. Sa isang sopa sa gilid ay naroon ang kanyang ina, si Beatriz, na tahimik na nagbuburda. Papa, Mama, itinaas ng general ang kanyang tingin. Ang mga mata nito ay matalas. Anong kailangan mo, Amelia? May pag-uusapan pa kami ni Marco mamaya. Ang pagbanggit sa pangalan ni Marco ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan na itong matapos. May mahalaga po akong sasabihin. Simula niya, nanginginig ang boses. Lumapit siya sa gitna ng silid. Pakiramdam niya ay isa siyang akusado sa isang korte. Tungkol po sa amin ni Marco. Ibinaba ng general ang kanyang salamin. Anong tungkol doon? Hindi na po yun matutuloy. Kumunot ang noo ng kanyang ama. Anong ibig mong sabihin? Napatingin si Amelia sa kanyang ina, naghahanap ng suporta, ngunit si Beatriz ay nakayuko lang sa kanyang ginagawa. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nag-iisa siya rito. Hindi ko po siya maaaring pakasalan dahil huminto siya. Nilunok ang takot sa kanyang lalamunan. Dahil buntis po ako. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid. Itinigil ng kanyang ina ang pagbuburda. Ang kanyang ama ay hindi gumalaw, tila isang estatwang bato. Pagkatapos, sa isang mabagal at nakakakilabot na paraan, tumayo ang general. Sino ang ama? Tanong nito. Ang bawat salita ay mababa at puno ng panganib. Napapailing si Amelia. Mga luha ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko po alam. Isang gabi lang po. Sa party. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa silid. Hinampas ng general ang kanyang mesa gamit ang dalawang palad. Walang hiya. Ricardo? Pakiusap. Nagsimulang magsalita ang kanyang ina. Tumahimik ka, Beatriz. Sigaw ng general. At ang kanyang ina ay napaurong na parang isang takot na bata. Ang lahat ng galit ng general ay bumaling kay Amelia. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Sinira mo ang lahat. Ang kasunduan, ang kinabukasan ng kumpanya. Para saan? Para sa isang gabi ng kalandian? Hindi po ganoon. Umiiyak na, sabi ni Amelia. Papa, anak niyo po ako. Hindi kita anak. Ang sagot nito ay tila isang latigo. Ang anak ko ay hindi magdadala ng kahihiya-hiyan sa pangalan ng pamilyang ito. Pinalaki kita sa karangyaan. Binigay ko ang lahat. At ito ang isusukli mo sa akin? Lumakad ito palibot ng mesa. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hinila nito ang isang maliit na bag na laging nakahanda para sa mga biglaang biyahe. Ibinato niya ito sa paanan ni Amelia. Lumayas ka sa bahay na ito. Natigilan si Amelia. Po? Ang sabi ko, lumayas ka. Sigaw nito. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Wala kang dadalhin kahit ano, maliban sa suot mo. Mula sa araw na ito, hindi na kita kinikilalang anak. Isa kang kahihiyan, isang pagkakamali. Ricardo! Humagulgol na ang kanyang ina, ngunit hindi ito pinansin ng general. Papa, pakiusap. Pagmamakaawa ni Amelia, lumuluha. Saan po ako pupunta? Wala akong pakialam. Malamig na sagot ng general bago tumalikod at bumalik sa kanyang upuan na parang isang hari na nagbigay na ng kanyang huling hatol. Isa ka ng estranghero sa akin. Walang nagawa si Amelia. Ang mga salitang iyon ay mas masakit kaysa sa sampal. Tila sinaksak ang kanyang puso ng 1,000 beses. Dahan-dahan, pinulot niya ang bag. Tumingin siya sa kanyang ina na nakatakip lang ng muka habang umiiyak. Walang tulong, walang kanlungan. Tumalikod siya at lumakad palabas ng opisina, palabas ng mansyon, palabas ng buhay na kanyang kinalakihan. Ang malaking pinto sa harapan
ay sumarado sa kanyang likuran na may malakas na kalabog. Isang tunog na nagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Sa labas, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanya. Sa loob lang ng ilang segundo, basang-basa na siya. Wala siyang payong, wala siyang pera, wala siyang direksyon. Nagsimula siyang maglakad, walang patutunguhan. Ang mga luha niya ay humalo sa ulan. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ay malabo sa kanyang paningin. Ang mga busina ay tila nagmumula sa malayo. Ang sakit, ang bigat, ang pakiramdam ng pagiging ganap na nag-iisa sa mundo. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa mapagod ang kanyang mga binti. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang sikretong nagdala sa kanya sa sitwasyong ito, ang nag-iisang bagay na natitira sa kanya, isang matinding pagkahilo, ang bigla niyang naramdaman. Ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang umikot. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bumagsak siya sa basa at malamig na semento ng kalsada. Isang nakakasilaw na liwanag, isang nakakabinging pagpreno ng sasakyan. At pagkatapos, kadiliman. Isang malakas na mura ang kumawala sa bibig ni Lucas kasabay ng marahas na pag-apak niya sa preno. Umugong ang nakakabinging tunog ng gulong na kumakaskas sa basang kalsada. Ang kanyang lumang pickup ay umikot ng bahagya bago tuluyang huminto. Ilang pulgada na lang mula sa katawang nakahandusay sa kanyang harapan. Nanigas si Lucas sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Adrenaline. Pamilyar siya sa pakiramdam na ito mula sa kanyang mga misyon, ngunit iba ito. Ito ay takot, purong takot. Diyos ko! Bulong niya. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis niyang binuksan ang pinto at lumabas sa gitna ng bumubuhos na ulan. Bawat patak ay tila maliliit na yelo sa kanyang balat. Lumuhod siya sa tabi ng babae. Dahan-dahan, inalis niya ang basang buhok na tumatakip sa mukha nito at huminto ang kanyang mundo. Amelia? Hindi siya maaaring magkamali. Kahit na maputla ang mukha nito at may gasgas sa noo, kilala niya ang mga matang yon na ngayon ay nakapikit. Kilala niya ang hugis ng mga labi nito. Si Amelia de Alva, ang anak ng general, ang babaeng mula sa malayo ay palihim niyang tinitingnan sa mga sosyal na pagtitipon na napipilitan siyang daluhan. Ang babae, sa likod ng maskara, biglang bumalik sa kanyang isipan ang gabi ng masquerade ball. Ang babaeng may mga matang puno ng lungkot sa balkonahe, ang kanilang sayaw, ang kanilang halik. Ang pakiramdam na sa wakas ay may isang taong nakakaintindi sa kanya. Siya nga. Mabilis niyang sinuri ang pulso nito. Mahina, ngunit tumitibok. May malay pa ito, kahit paano. Amelia? Amelia, naririnig mo ba ako? Isang mahinang ungol lang ang isinagot nito. Nakita niya ang mga pasa sa braso nito nang bahagya itong gumalaw. Mga pasa na hindi galing sa pagkakabagsak. Galit. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Sinong gumawa sa'yo nito? Wala nang oras para mag-isip. Binuhat niya si Amelia. Magaan ito, masyadong magaan, at nanlalamig. Isinampa niya ito sa passenger seat ng kanyang pickup. Ikinabit ang seatbelt at hinubad ang kanyang jacket para ibalot dito. Mabilis siyang bumalik sa driver's seat. Ang kanyang isip ay gumagana na parang isang sundalo. Ospital. Kailangan niya itong dalhin sa ospital. Ngunit habang minamaneho niya ang sasakyan, isang pag-aalinlangan ang pumasok sa kanyang isip. Si Amelia de Alva, sa isang pampublikong ospital, sa ganitong kalagayan, magiging isang malaking iskandalo. Guguluhin siya ng media. At kung sino man ang nanakit sa kanya, baka hanapin siya. May isang lugar lang siyang alam na ligtas, ang kanyang bahay. Hindi ito malaki. Isang maliit na bungalow sa isang tahimik na subdibisyon
malayo sa karangyaan ng Forbes Park. Ito ang kanyang kanlungan, ang lugar kung saan iniiwan niya ang pagiging Kapitan Verdan at nagiging si Lucas na lang. Maingat niya itong binuhat papasok, dire-diretso sa kanyang kwarto. Inihiga niya ito sa kanyang kama, ang nag-iisang kama sa bahay. Kumuha siya ng first aid kit, isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na tuwalya. Umupo siya sa gilid ng kama. Dahan-dahan, pinunasan niya ang mukha nito. Inalis ang dumi at ang bakas ng mga luha. Nilinis niya ang maliit na sugat sa noo nito at nilagyan ng gamot. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa bigat ng baril at hirap ng pagsasanay, ay naging napakagaan at maingat. Habang ginagawa niya iyon, hindi niya maiwasang pagmasdan ang mukha nito. Payapa ito sa pagtulog, ngunit bakas pa rin ang sakit. Bakit ito nasa gitna ng kalsada, sa gitna ng ulan, sa ganitong kalagayan? Ano ang nangyari pagkatapos ng gabing iyon? Gulo to, Lucas, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Ang boses ng sundalo. Iwasan mo to. Pero paano? Paano niya iiwanan ng isang anghel na bumagsak mula sa langit, na may mga pakpak na tila nabali? Napabuntong hininga siya. Kumuha siya ng isang upuan at inilagay sa tabi ng kama. Doon siya umupo, binabantayan ito. Pinagmamasdan ang marahang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito sa bawat hininga. Ang gabi ay lumalim. Ang ulan ay tumila. Ang tanging maririnig na lang ay ang tahimik na pagtik ng orasan sa pader at ang sarili niyang paghinga. Sa panonood, sa natutulog na si Amelia, bumalik ang multo ng kanyang nakaraan. Ang mukha ni David, ang pagsisisi, ang dahilan kung bakit pinili niyang mabuhay ng mag-isa. Hindi siya karapat-dapat sa kaligayahan. Hindi siya karapat-dapat sa isang tulad ni Amelia. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, hindi pagsisisi ang nararamdaman niya, kundi isang kakaibang pagnanais na protektahan ito. Ilang oras ang lumipas. Ang dilim sa labas ay napalitan na ng mapusyaw na liwanag ng bukang liwayway. Biglang gumalaw si Amelia. Dahan-dahan, kumurap-kurap ang mga mata nito. Nalilito. Nagising na ito. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Mga matang puno ng pagkalito sa kanya at mga matang puno ng, ano nga ba? Pag-aalala? Awa? Isang emosyong hindi niya kayang pangalanan. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang itong tumitig sa kanya. Sa estrangherong kwarto, sa bagong umaga, hinayaan niyang manatili sa ere ang tanong na alam niyang nasa isip nito. Nasaan ako? Ang unang bagay na napansin ni Amelia ay ang sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Dahan-dahan, iminulat niya ang kanyang mga mata. Masakit ang kanyang ulo. Ang kanyang buong katawan ay tila binugbog. Nasaan siya? Hindi ito ang kanyang silid. Ang kisame ay puti at simple, walang chandelier. Ang mga pader ay kulay abo. May iilang nakakwadrong litrato ng mga tanawin. Simple lang ang mga gamit. Isang aparador na gawa sa kahoy, isang maliit na mesa. Malinis, maayos, at amoy kape. Napalingon siya. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama ang lalaking sumagip sa kanya. Ang lalaking nakita niya bago siya mawalan ng malay. Gising na ito, nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso, puno ng pag-aalala. Bigla, bumalik ang lahat. Ang pag-uusap sa opisina, ang masasakit na salita ng kanyang ama, ang pagtataboy, ang ulan. Napaupo siya bigla at isang matinding kirot ang dumaan sa kanyang ulo. Dahan-dahan lang, sabi ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado. Inabutan siya nito ng isang baso ng tubig mula sa bedside table. Huwag mong biglain ang sarili mo. Sino ka? Tanong ni Amelia. Ang boses niya ay paos. Nasaan ako? Ligtas ka. Nasa bahay kita. Sagot nito. Ako si Lucas Verdan. Kapitan Lucas Verdan. Lucas Verdan. Ang pangalan ay pamilyar. Kaibigan ng kanyang ama? O isa sa mga sundalo nito?
Hindi niya matandaan. Paano ako napunta rito? Nakita kita sa kalsada kagabi. Walang malay. Muntik na kitang masagasaan. Paliwanag ni Lucas. Walang pagbabago sa ekspresyon. Dinala na lang kita rito. Huwag kang mag-alala. Walang ibang nakakaalam. Tiningnan ni Amelia ang sarili. Nakasuot pa rin siya ng damit niya mula kahapon. Kahit natuyo na, may kumot na nakabalot sa kanya. Sa paanan ng kama ay ang maliit na bag na ibinato sa kanya ng kanyang ama. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Kahihiyan. Salamat, mahina niyang sabi, hindi makatingin, nang diretso sa mga mata nito. Aalis na rin ako. Pasensya na sa abala. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang katawan ay nanghihina pa rin. Napahawak siya sa kama. Hindi ka aalis sa ganyang kalagayan, sabi ni Lucas. Ang boses ay hindi pakiusap, kundi isang utos. Kumain ka muna. Magpahinga ka. Hindi kita palalayasin. May kung anong awtoridad sa boses nito na hindi niya kayang suwayin. Tumango na lang siya. Iniwan siya ni Lucas sa silid para makapag-ayos. Sa banyo, nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Maputla, magaang mga mata, may maliit na benda sa noo. Mukha siyang dayuhan sa sarili niya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang maliit na buhay sa loob niya. Napapikit siya. Paano na tayo ngayon? Paglabas niya ng kwarto, naamoy niya ang sinangag at itlog. Nakahain na ang almusal sa isang maliit na mesa sa kusina para sa 2 tao. Umupo siya ng tahimik. Si Lucas ay naglagay ng pagkain sa kanyang plato. Kumain ka, sabi nito. Kumain sila nang walang imikan. Ang katahimikan ay hindi nakakailang. Sa halip, ito ay payapa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Amelia na hindi siya kailangang magpanggap. Hindi siya kailangang ngumiti kung hindi niya gusto. Hindi niya kailangan magsalita kung wala siyang masabi. Matapos kumain, si Lucas ang naghugas ng mga plato. Pwede kang manatili rito hanggat kailangan mo, sabi nito, nakatalikod sa kanya. May isa pang kwarto. Maliit lang, pero pwede na. Bakit? Hindi napigilang tanong ni Amelia. Bakit mo to ginagawa? Huminto si Lucas sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay tila nakikita ang kaluluwa niya. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mag-isa. Simpleng sagot nito. At walang sino man ang dapat maranasan niyon. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Amelia. Sa mga sumunod na araw, isang kakaibang routine ang nabuo sa pagitan nila. Sa umaga, aalis si Lucas papunta sa kampo. Mag-iiwan ito ng pagkain para sa kanya. Maghapon, si Amelia ay mananatili sa bahay. Magbabasa ng mga librong nasa estante ni Lucas, manonood ng TV, mag-iisip. Hindi siya tinanong ni Lucas kung anong nangyari. Hindi niya inusisa ang tungkol sa kanyang pamilya. Binigyan siya nito ng espasyo. Binigyan siya nito ng katahimikan. Isang hapon, habang naglilinis siya ng alikabok, hindi niya sinasadyang natabig ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng aparador. Nahulog ito at kumalat ang laman. Mga lumang litrato. Isa-isa niya itong pinulot. Mga litrato ni Lucas na nakauniporme, kasama ang mga kapwa sundalo. May isang litrato na nakakuha ng kanyang atensyon. Si Lucas, mas bata pa, nakangiti, at may kasamang isa pang sundalo. Nakaakbay sila sa isa't isa, tila matalik na magkaibigan. May napansin si Amelia sa kamay ni Lucas sa litratong iyon. Isang peklat, isang mahaba at tila pilat ng malalim na sugat sa kanyang braso. Iyon din ang peklat na hindi niya sinasadyang nahawakan nung isang araw habang nag-aabot sila ng plato. Naalala niya ang biglaang pagbawi nito ng kamay, ang saglit na pagbabago sa ekspresyon ng mukha nito. Mula sa kalmado ay naging madilim at malayo. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang peklat na yon ay konektado sa nakaraan nito bilang sundalo.
Konektado sa mga ngiti sa mga litratong ito, isang nakaraang puno ng saya at marahil puno rin ng sakit. Dali-dali niyang ibinalik ang mga litrato sa kahon at isinara ito. Tila isang sikreto ang kanyang nabuksan na hindi siya sigurado kung handa na siyang malaman. Habang ibinabalik niya ang kahon sa aparador, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Isang ringtone. Hinagilap niya ang pinanggagalingan ng tunog. Nasa loob pala ito ng kanyang bag. Ang cellphone niya. Halos nakalimutan na niya na mayroon siya nito. Simula nang dumating siya rito, ni minsan ay hindi niya ito binuksan. Nanginginig ang kanyang kamay nang kunin niya ito. Sa screen, isang pangalan ang nakasulat. Marco. 1,000 emosyon ang sabay-sabay na dumaan sa kanya. Galit, hiya, lungkot. Dapat ba niyang sagutin? Anong sasabihin niya? Bago pa man siya makapagdesisyon, pinindot na niya ang answer button. Hello? Mahina niyang sabi. Amelia, salamat sa Diyos. Ang boses ni Marcos sa kabilang linya ay puno ng alala. Ilang araw na kitang tinatawagan. Nag-aalala ako ng husto. Sinabi sa akin ng papa mo kung anong nangyari. Kahindik-hindik. Hindi mo yon zaslujavash. Ang bawat salita ni Marco ay malambing at puno ng simpatiya. Ngunit para kay Amelia, ang mga ito ay walang laman. Bahagi si Marco ng mundong nagtaboy sa kanya. Okay lang ako. Tipid niyang sagot. Paano ka magiging okay? Pinalayas ka, Amelia. Saan ka ngayon? Pupuntahan kita. Tutulungan kita. Hindi na kailangan. Mabilis niyang sabi. May matutuluyan ako. Ligtas ako. Sino? Saan? Amelia, mag-ingat ka. Hindi mo kilala ang mga tao. Pakiusap. Hayaan mo akong tulungan ka. Para na rin sa... Huminto ito ng saglit. Sa kapakanan mo. Napahigpit ang hawak ni Amelia sa cellphone. Gusto na niyang ibaba ang tawag. Gusto na niyang putulin ang lahat ng koneksyon sa dati niyang buhay. Salamat sa pag-aalala, Marco. Pero kaya ko na ang sarili ko. Huwag mo na akong tawagan. Amelia, sandali. Ibinaba na niya ang tawag. Napaupo siya sa sofa. Ang puso niya ay malakas na kumakabog. Pakiramdam niya ay nilapastangan niya ang kapayapaan sa loob ng bahay ni Lucas. Ang tawag na yon ay isang paalala ng gulo na iniwan niya. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Tumingin siya sa bintana. Pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa kalsada. Simple ang buhay dito. Tahimik. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag. Isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa tapat ng bahay ni Lucas. Bumukas ang pinto sa passenger side. Bumaba mula rito si Marco. May hawak itong isang malaking buke ng mga puting rosas. Nakatayo ito ngayon sa tapat ng gate. Inililibot ang tingin sa kabahayan. Tila alam na alam kung nasaan siya. At ang mga mata nito ay nakatutok diretso sa bintana kung saan siya nakatingin. Natagpuan siya. Papauwi na si Lucas nang mapansin niya ang isang sasakyang hindi pamilyar. Isang makintab na itim na sedan. Mamahalin ang dating at halatang hindi nababagay sa simpleng kalye ng kanilang subdibisyon. Kumunot ang noo niya. Tila isang uwak na dumapo sa isang pugad ng mga maya. Paghinto niya ng kanyang pickup sa tapat ng bahay, nakita niya kung sino ang nakatayo sa labas ng kanyang gate. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng pangopisina na damit na tila isinukat para lang sa kanya. May hawak itong isang malaking buke ng mga puting rosas. Masyadong perpekto, masyadong makinis. Nakita rin ni Lucas si Amelia, nakatayo sa likod ng bintana. Ang mukha ay pununo ng pagkabalisa. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa sikmura ni Lucas. Pamilyar ang pakiramdam na yon. Ito ang instingto niya bilang isang sundalo. Panganib. Kalmado siyang bumaba ng sasakyan at naglakad palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. Anong kailangan mo dito? Tanong ni Lucas. Ang boses ay direkta at walang paligoy. Ngumiti ang lalaki. Isang ngangiting hindi umabot sa mga mata nito.
Nandito ako para kay Amelia. Ako si Marco. Inilahad nito ang kamay, hindi ito tinanggap ni Lucas. Sa halip, ang mga mata niya ay nanatiling nakatutok sa lalaki. Umalis na siya sa buhay na yon. Hindi mo na siya kailangang puntahan dito. Iyon ba ang sabi niya? Tanong ni Marco. Ang nangiti ay hindi pa rin nawawala. O iyon ang gusto mong mangyari? Sakto namang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Amelia, ang muka ay namumutla. Marco? Anong ginagawa mo rito? Sinusundo ka, Amelia. Malamig na sabi ni Marco. Ang tingin ay lumipat kay Amelia. Puno ng kunwaring pag-aalala. Hindi ka nababagay sa lugar na ito. Halika na. Ihahatid kita sa isang hotel. Mas komportable ka roon. Ako na ang bahala sa lahat. Lumapit ito at sinubukang hawakan ang braso ni Amelia. Ngunit bago pa man ito makalapit, humakbang si Lucas, bahagyang hinarangan ng daan. Sinabi niyang ayaw niya. Matigas na sabi ni Lucas. Tumingin si Marco mula kay Lucas pabalik kay Amelia. Amelia, nag-aalala lang ako. Ligtas ka ba talaga dito? Ang mga mata nito ay puno ng kahulugan. Sigurado akong mabuting tao ang kapitan. Pero gusto ko lang masigurong ligtas ka sa isang taong may komplikadong nakaraan, tulad ni Kapitan Verdan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Lucas na parang isang sampal. Komplikadong nakaraan, na pati imang bagang ni Lucas, isang pamilyar na galit at kirot ang biglang sumalakay sa kanyang dibdib. Ang multo ni David, ang bigat ng kanyang pagkakamali. Nakita ni Amelia ang pagbabago sa ekspresyon ni Lucas. Marco, umalis ka na, sabi ni Amelia. Mas matatag na ngayon. Salamat sa pag-aalala, pero maayos ako dito. Si Lucas, inaalagaan niya ako. Ang huling mga salita ni Amelia ay tila isang balsamo sa sariwang sugat ni Lucas, ngunit hindi sapat para tanggalin ang lason na iniwan ni Marco. Ngumiti lang si Marco, isang ngingiting tila nagsasabing nanalo siya sa isang laban na siya lang ang nakakaalam. Kung yan ang sabi mo, pero ito ang numero ko, sabi nito. Iniabot ang isang business card kay Amelia. Tawagan mo ako kung magbago ang isip mo o kung may kailangan ka. Sumakay si Marco sa kanyang kotse at umalis. Nag-iwan ng isang makapal na ulap ng tensyon sa pagitan ni Lucas at Amelia. Walang nagsalita sa kanila pagpasok sa bahay. Ang dating payapang katahimikan ay napalitan ng isang bigat na halos hindi nila kayang buhatin. Tama si Marco. Anong karapatan niyang alagaan si Amelia? Paano niya poprotektahan ang isang inosenteng tulad nito kung ang sarili niya nga ay hindi niya mapatawad? Nang gabing iyon, hindi mapakali si Lucas. Ang mga salita ni Marco ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Komplikadong nakaraan. Humiga siya sa sofa, ngunit hindi siya dinalaw ng antok. Sa halip, dinalaw siya ng isang bangungot. Ang ugong ng helicopter, ang malakas na buhos ng ulan, ang mga sigawan sa radyo. Kap, kailangan na nating umalis. Hindi na natin kaya. Ang boses ni David. Lucas, kaya natin to. Konti na lang. Dalawang pagpipilian. Iwan ang sugatang kasama para iligtas ang nakararami o isugal ang lahat para sa isang tao. Ang kanyang utos. Ang pagsabog, ang katahimikan. Nagising si Lucas na humihingal, malamig ang pawis sa kanyang noo. Napaupo siya sa dilim. Ang sakit sa kanyang dibdib ay naroon pa rin. Sariwa na parang kahapon lang nangyari. Tumayo siya, kailangan niya ng hangin. Pero sa halip na lumabas, dinala siya ng kanyang mga paa sa kanyang aparador. Sa ilalim ng mga nakatuping damit, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon ng kanyang mga kasalanan. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang mga dog tag ni David, isang luma at lukot na sulat at ilang mga litrato. Kinuha niya ang paborito niyang litrato. Silang dalawa ni David, nakaakbay sa isa't isa, nakangiti ng malapad pagkatapos ng kanilang graduation sa akademya. Mga bata pa, puno ng pangarap,
Walang bahid ng bigat ng mundo. Tinitigan ni Lucas ang nakangiting mukha ng kanyang kaibigan. Ang kapatid na wala na. Patawad, pare. Bulong niya sa hangin. Patawad. Pinagmasdan niya ang nangiti ni David sa litrato, isang nangiti na puno ng buhay at pangako. Hindi niya namalayan, habang yakap-yakap ng dilim at ng sarili niyang pagsisisi na ang ngiting iyon ay ang parehong-parehong nangiti ng lalaking may dala ng mga puting rosas kaninang hapon. Ang marmol na lapida ay malamig sa ilalim ng mga daliri ni Marco. David Mendoza Vergara. Mahal ka namin, hinding-hindi ka namin malilimutan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marco. Hindi, mali ang nakasulat. Dapat ay, hindi ka namin makakalimutan. Dahil ang alaala ni David ay hindi isang malambing na pag-ibig. Ito ay isang sugat na hindi naghihilom. Isang apoy na patuloy na nagliliyab. 5 taon na, kuya. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay para lang sa kanilang dalawa. 5 taon nang umiiyak si mama tuwing gabi. 5 taon nang tahimik si papa, tila isang multo sa sarili niyang bahay. 5 taon na akong nagpapanggap na okay lang ang lahat. Hinaplos niya ang pangalan na nakaukit sa bato. Pero hindi ako okay, kuya. At hindi ako magiging okay hanggat hindi sila nagbabayad. 2 tao. 2 taong kumuha sa lahat mula sa kanya. Ang una, si General Ricardo de Alva, ang aroganteng general na nagpadala sa kapatid niya sa isang imposibleng misyon para lang sa sarili nitong karangalan. Isang taong napakataas ng tingin sa sarili at sa kanyang pangalan, na handang isakripisyo ang buhay ng iba para sa medalya. Ang pangalawa, si Kapitan Lucas Verdan, ang bayani, ang pinuno ng squad, ang taong nagbigay ng utos, ang taong bumalik ng buhay, habang ang kapatid niya ay bumalik sa loob ng isang kabaong na may bandila sa ibabaw. Nakita ko siya, kuya, patuloy ni Marco. Ang boses ay naging isang malamig na pabulong. Nakita ko si General de Alva, ganoon pa rin, mayabang, makapangyarihan, at nakita ko rin ang anak niya, si Amelia, ang kanyang prinsesa, ang kanyang kayamanan. Isang plano ang nabuo sa isip ni Marco sa loob ng maraming taon. Isang plano ng paghihiganti na kasing lamig at kasing tigas ng lapidang ito. Una, sisirain ko ang kanyang pinakamamahal na yaman, ang kanyang pangalan, ang kanyang kumpanya. Gagamitin ko ang sarili niyang anak laban sa kanya. At nagtagumpay ako. Isang kahihiyan na ngayon ang tingin niya sa prinsesa niya. Napangisi si Marco. Pero hindi pa ako tapos. Dahil ngayon, natagpuan ko na rin ang pangalawa, si Kapitan Lucas Verdan. At sa tingin mo, kuya, tadhana nga naman, ang babaeng itinapon ng general ay pinulot ng taong pumatay sa'yo. Isang tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawang walang saya, puno ng poot. Nakita ko ang mga mata niya, kuya. Si Lucas, buhay pa rin sa kanya ang nakaraan. Dala-dala pa rin niya ang bigat. At si Amelia, nakita ko kung paano niya ito tinitingnan. Siya ang pag-asa niya, ang kanyang posibleng kaligtasan. Tumayo si Marco at pinagpagan ang kanyang pantalon. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng determinasyon. At sisirain ko rin iyon. Sisirain ko ang tanging liwanag na pumasok sa madilim niyang buhay. Ipapaalala ko sa kanya na isa siyang duwag. Isang mamamatay tao. Isang taong hindi karapat-dapat mahalin. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Paalam muna, kuya. May trabaho pa akong kailangang tapusin. Habang nagmamaneho palayo sa sementeryo, tinawagan ni Marco ang isang numero. Nakuha mo na ba ang impormasyong pinapahanap ko? Tanong niya nang walang pagbati. Opo, Sir Marco. Sagot ng boses sa kabilang linya. Ang buong military record ni Kapitan Lucas Verdan. Malinis. Masyadong malinis. Pero may isa akong source. May alam siya tungkol sa nangyari sa Mission Alpha. May mga detalye na hindi lumabas sa opisyal na report. Magaling, sabi ni Marco. Kalkalin mo ang lahat.
Bawat dumi, bawat sikreto, ipadala mo sa akin ang lahat. Pagkatapos ng tawag, nagmaneho siya papunta sa isang maliit na karinderya malapit sa kampo militar. Dito niya isinagawa ang pangalawang bahagi ng kanyang plano. Mula sa loob ng kanyang kotse, gamit ang isang kamera na may long-range lens, naghintay siya. Alam niya, base sa report ng kanyang investigador, na madalas kumain dito si Lucas tuwing tanghalian. At hindi nga siya nabigo. Dumating si Lucas, nag-iisa. Umorder ito at umupo sa isang mesa sa labas. At pagkatapos ng ilang minuto, isang babae ang lumapit dito. Isang mas matandang babae, mga nasa 50 anyos, ang mukha ay bakas ang hirap ng buhay. May ibinigay na sobre si Lucas sa babae. Ang babae ay nagsimulang umiyak. Hinawakan ni Lucas ang kamay nito. Tila pinapakalma ito. Ang mukha ay puno ng awa at pagsisisi. Perpekto. Kinuhanan ni Marco ang eksena. Ang anggulo ay perpekto. Mukhang may isang sikretong transaksyon na nagaganap. Mukhang si Lucas ay may itinatagong relasyon o mas malala pa isang ang bita. Isang sikretong pamilya na kanyang tinutulungan. Isang bagay na makakasakit ng husto kay Amelia. Hindi niya kilala kung sino ang babae at wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay ang imahe, ang duda na maitatanim nito. Nakangisi, tiningnan ni Marco ang mga kuhang litrato sa screen ng kanyang kamera. Pinili niya ang pinakamagandang kuha, ang eksena kung saan magkahawak ang kamay ni Lucas at ng babae. Ang mukha ng babae ay puno ng emosyon, habang si Lucas ay nakayuko, tila may inililihim. Ito na ang kanyang sandata. Bumalik siya sa kanyang opisina, isang high-tech na espasyo na salungat sa madilim na sementeryo kanina. Inilipat niya ang litrato sa kanyang computer. Tinitigan niya ito. Ang kalidad ay napakalinaw. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa isang click lang, isasend na niya ito. Kanino? Kay Amelia. Siyempre. Pero hindi pa. Hindi pa ngayon. Ang paghihiganti ay isang sining. Kailangan itong gawin ng dahan-dahan. Kailangan mong panoorin ang iyong biktima na unti-unting mawasak. Nag-scroll siya sa kanyang mga kontak at pinili ang pangalan ni Amelia. Binuksan niya ang kanilang conversation thread. Nakita niya ang huling mensahe niya kanina, ang alok ng tulong. Hindi ito nag-reply. Mas maganda. Kinuha niya ang litratong kuha niya. I-attach sa mensahe. At pagkatapos, ay nag-type siya ng isang maikli, ngunit makamandag na pangungusap. Isang mensahe na idinisenyo para wasakin ang anumang tiwalang nagsisimulang mabuo sa pagitan ni Amelia at Lucas. Isang mensaheng magtatanim ng lason na sisira sa kanilang munting paraiso. Tinitigan niya ang screen. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa send button. Isang ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Checkmate, Kapitan! Bulong niya sa sarili, bago dahan-dahang pinindot ang send. Pagkatapos, isinandal niya ang kanyang likod sa mamahaling upuan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang mukha ng kanyang kapatid. Para sa'yo ito, kuya. Nagsisimula pa lang ako. Habang nakaupo siya roon, ang cellphone ni Amelia de Alva na nakapatong sa mesa sa loob ng tahimik na bahay ni Lucas Verdan ay umilaw. Isang notifikasyon, isang bagong mensahe mula kay Marco. Kasama ang isang litrato at isang tanong. Amelia, sa tingin ko, dapat mong malaman kung sino talaga ang taong kinukup-kup ka. Ang tunog ng notifikasyon mula sa cellphone ni Amelia ay tila isang alarmang sunog sa katahimikan ng bahay. Nag-aalangan siyang lumapit dito. Mula nang umalis si Marco kanina, isang hindi maipaliwanag na kaba ang nanatili sa kanyang dibdib. Ang pagbisita nito ay parang isang maruming bakas ng paa sa malinis na sahig, isang paalala ng mundong pilit niyang tinatalikuran. Kinuha niya ang telepono. Gaya ng inaasahan, isang mensahe mula kay Marco. Binuksan niya ito
at ang kanyang hininga ay biglang naputol. Isang litrato. Si Lucas nakaupo sa isang karinderya, kaharap ang isang babae. Isang mas matandang babae na hindi niya kilala. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang ekspresyon sa mukha ni Lucas, kahit medyo malayo, ay bakas ang isang emosyong hindi niya mabasa. Isang halo ng awa, lungkot, at pagsisisi. Pagkatapos ay nabasa niya ang mensahe sa ilalim nito. Amelia, sa tingin ko, dapat mong malaman kung sino talaga ang taong kinukupkup ka. Napahawak si Amelia sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Sino ang babaeng yon? Bakit sila magkahawak ng kamay? Anong ibig sabihin ng ekspresyon sa mukha ni Lucas? Ang mga tanong ay umikot sa kanyang isipan na parang isang buhawi. Ang lason ng pagdududa na sinubukang itanim ni Marco kanina ay ngayon, sa tulong ng litratong ito, ay ganap ng kumalat sa kanyang sistema. Naalala niya ang pagiging mailap ni Lucas, ang mga pagkakataong bigla itong mananahimik. Ang mga multo sa mga mata nito tuwing napag-uusapan ang nakaraan, ang peklat, ang mga sikreto, ang fatal flaw ni Amelia, ang kanyang pangangailangan para sa pagtanggap at katiyakan ay sumalakay sa kanya ng buong puwersa. Buong buhay niya, nasanay siyang magtiwala sa kung ano lang ang nakikita niya, sa kung ano lang ang sinasabi sa kanya. At ngayon, ang nakikita niya ay isang larawan ng pagtataksil. Saktong bumukas ang pinto sa harapan. Pumasok si Lucas, pagod mula sa maghapong trabaho. Amelia, nandito na ako, sabi nito. May bahid ng ngiti sa kanyang labi. Isang nangiting bihirang-bihira niyang makita. Ngunit para kay Amelia ngayon, ang ngiting iyon ay tila isang kasinungalingan. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan, iniharap niya ang cellphone kay Lucas. Nakita ni Lucas ang litrato. Ang maliit na ngiti sa kanyang labi ay agad na naglaho. Napalitan ito ng pagkabigla at pagkatapos ay isang pamilyar na madilim na anino, ang anino ng kanyang nakaraan. Amelia, magpapaliwanag ako. Simula niya. Sino siya? Tanong ni Amelia. Ang boses niya ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa sakit at galit. Siya si Aling Martha. Asawa siya ng dati kong kasamahan. Kasamahan o kasintahan? Putol ni Amelia. Ang mga salita ay puno ng pait. May pamilya ka na ba, Lucas? May tinatago ka bang iba? Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw mong pag-usapan ang nakaraan mo? Dahil may iba kang buhay na sinisira? Hindi. Mabilis na sagot ni Lucas. Lumapit ito sa kanya. Hindi ganyan. Ito ay komplikado. Komplikado? Isang tawang walang saya ang kumawala kay Amelia. Iyan din ang sinabi ni Marco. Isang komplikadong nakaraan. Puro na lang komplikado. Puro na lang sikreto. Akala ko iba ka. Akala ko dito. Sa wakas, mayroon akong matatakbuhan na totoo. Isang lugar na ligtas. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pero nagkamali ako. Lahat kayo pare-pareho lang. Puno ng kasinungalingan. Hindi totoo yan, Amelia, sabi ni Lucas. Ang boses ay puno ng pakiusap. May mga bagay lang na hindi mo kailangang malaman. Para na rin sa proteksyon mo. Ang mga salitang yon ang tuluyang sumira sa puso ni Amelia. Hindi mo kailangang malaman. Katulad ng kanyang ama. Mga desisyong ginagawa para sa kanya na hindi man lang siya tinatanong. Mga pader na itinatayo sa paligid niya. Proteksyon? Sigaw niya, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. O para sa proteksyon mo? Para hindi mo kailangang harapin ang mga kasalanan mo? Paano ako magtitiwala sa isang taong ayaw magtiwala sa akin? Paano ako mananatili sa isang bahay na puno ng multo ng nakaraan mo?
Hinawakan ni Lucas ang kanyang braso. Amelia, pakiusap. Huwag mo akong hawakan. Malakas niyang hinila ang kanyang braso. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi kaysa sa anumang sakit na naramdaman niya. Mas masakit pa sa pagtataboy ng sarili niyang ama. Dahil kay Lucas, umasa siya. At ang umasa ay mas masakit kaysa sa wala. Gusto kong umalis ka, sabi niya. Ang boses ay basag na. Natigilan si Lucas. Ano? Umalis ka. Ulit ni Amelia. Mas malakas ngayon, habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Kung hindi mo kayang sabihin sa akin ang totoo, kung hindi mo kayang tanggalin ang mga pader na yan, umalis ka na. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang kanyang mga hikbi. Ang mukha ni Lucas ay dahan-dahang nawalan ng emosyon. Napalitan ito ng isang malamig na pagtanggap, isang pamilyar na maskara ng isang sundalong tumatanggap ng isang masakit na katotohanan. Kung yan ang gusto mo, sabi nito sa isang boses na halos pabulong. Tumalikod si Amelia. Hindi niya kayang makita ang itsura nito. Hindi niya kayang makita ang sakit na idinulot niya. Kahit na doble ang sakit na nararamdaman niya. Umalis ka na. Pakiusap. Hikbi niya. Iwan mo na akong mag-isa. Narinig niya ang marahang paghakbang ni Lucas palayo. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto. At pagkatapos, katahimikan. Napaupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at humagulgol. Nag-iisa na naman siya. Bawat hakbang palayo sa bahay ay tila 1 milya ang bigat. Naglakad si Lucas nang walang direksyon. Ang mga salita ni Amelia ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan na parang mga putok ng baril. Umalis ka na. Iwan mo na akong mag-isa. Ang sakit. Mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na natamo niya sa labanan. Dahil ang sugat na ito ay nasa loob. Isang sugat na siya mismo ang may gawa. Tama si Amelia. Paano siya mag-aalaga ng iba kung ang sarili niya ay wasak? Puno siya ng mga sikreto. Puno siya ng mga multo. Anumang bagay na hawakan niya ay nasisira tulad ni David. At ngayon, tulad ni Amelia. Siguro ito na ang tamang gawin. Ang lumayo. Para na rin sa proteksyon nito. Para hindi na ito masaktan pa. Nagpalipas siya ng ilang oras sa isang maliit na parke, nakaupo sa isang bench sa ilalim ng madilim na langit. Pinanood niya ang mga sasakyang dumaraan, ang mga taong naglalakad. Bawat isa ay may sariling mundo, sariling problema. Samantalang siya, pakiramdam niya ay wala na siyang mundo. Nang sa wakas ay humupa na ang unang bugso ng sakit, napalitan ito ng isang malamig na pagtanggap. Kailangan niyang bumalik. Hindi para manatili, kundi para kunin ang kanyang mga gamit. Aalis siya. Nang tuluyan, iiwan niya ang susi. Maglalaho siya sa buhay ni Amelia. Tulad ng isang masamang panaginip. Gabi na nang bumalik siya. Tahimik ang bahay. Ang mga ilaw ay patay, maliban sa isang maliit na lamp sa sala. Dahan-dahan, pumasok siya. Nakita niya si Amelia, nakatulog sa sofa. Ang muka ay magas sa kaiiyak. May kumot na nakabalot sa kanya. Kahit sa pagtulog, bakas sa mukha nito ang sakit. Isang matinding pagnanais na yakapin ito na humingi ng tawad ang bumalot sa kanya. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Makakasama lang ito. Pumunta siya sa kanyang kwarto. Ang kwartong tinulugan ni Amelia nitong mga nakaraang araw. Ang amoy nito ay naiwan pa rin sa unan. Mahirap. Napakahirap. Sinimulan niyang iligpit ang kanyang mga damit sa isang lumang duffel bag. Kaunti lang ang gamit niya. Sanay siyang mabuhay ng simple. Habang inaabot niya ang isang jacket sa ibabaw ng aparador, hindi niya sinasadyang natabig ang bag ni Amelia. Ang nag-iisang bag na dala nito nang dumating. Nahulog ito sa sahig. Bumukas. Kumalat ang iilang laman nito. Isang suklay, isang maliit na pitaka, ilang gamit pambabae.
Napabuntong hininga siya. Lumuhod siya para isa-isang pulutin ang mga gamit. Habang ginagawa niya ito, isang maliit at nakatuping papel ang nahagip ng kanyang paningin. Tila nahulog ito mula sa pitaka. Kinuha niya ito. Mukhang resibo lang. Ibabalik na sana niya ito nang mapansin niya ang logo sa itaas. Isang klinika. At sa ibaba, isang salita ang nakasulat sa malalaking letra. Ultrasound. Biglang nanigas ang buong katawan ni Lucas. Ang kanyang paghinga ay huminto. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang nakatuping papel. Sa loob, isang itim at puting larawan. Isang maliit na hugis. Isang maliit na tuldok ng buhay. At sa ibaba ng larawan, may mga numerong nakasulat. Mga sukat. At isang petsa. Estimated due date. Ang mga mata ni Lucas ay nanlalaki habang nakatitig sa petsa. Ang kanyang isip ay agad na nagtrabaho, nagbilang, paurong, kung ito ang due date. Ibig sabihin ang pagbubuntis ay nagsimula. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang mga alaala ng isang gabi ay bumalik sa kanya ng buong linaw. Ang masquerade ball, ang balkonahe, ang babaeng may malungkot na mga mata sa likod ng maskara, ang kanilang sayaw, ang kanilang halik. Ang gabing iyon, kinapa niya ang kanyang wallet at kinuha ang kalendaryo. Tiningnan niya ang petsa ng party ng mga De Alva at pagkatapos ay tumingin siyang muli sa ultrasound report. Nagtugma ang lahat. Ang hangin ay tuluyang nawala sa kanyang mga baga. Nabitawan niya ang papel. Ang itim at puting larawan ay tila nangungutya sa kanya mula sa sahig. Hindi maari. Ang anak na dinadala niya. Ang dahilan kung bakit siya pinalayas. Isang salita lang ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang salitang mas malakas kaysa sa anumang pagsabog, mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Anak ko. Isang pabulong na tanong ang kumawala sa kanyang mga labi sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng silid. Hindi pwede. Ang katahimikan sa bahay ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Nagising si Amelia sa sofa. Ang leeg ay nananakit. Ngunit ang kirot sa kanyang dibdib ay mas matindi. Ang bakas ng mga luha ay tuyo na sa kanyang pisngi. Ang unang pumasok sa isip niya, wala na siya. Isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang nagsisisi sa mga salitang binitawan niya. Hinayaan niyang kainin siya ng galit at pagdududa. Hinayaan niyang sirain ng lason ni Marco ang nag-iisang kanlungan na kanyang natagpuan. Masyado na bang huli ang lahat? Tumayo siya. Balak sanang hanapin kung may iniwan mang sulat si Lucas. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang malakas na kalabog ang halos magpatalon sa kanya. Ang pinto sa harapan ay bumukas ng malakas. Nakatayo roon si Lucas, pero hindi ito ang Lucas na kilala niya. Ang kalmadong presensya nito ay napalitan ng isang bagyo. Ang mga mata nito ay nag-aalab, isang halo ng sakit, galit at pagtataksil na hindi pa niya nakikita kailanman. At sa nanginginig niyang kamay, hawak nito ang isang piraso ng papel, ang kanyang ultrasound report. Ano to, Amelia? Tanong ni Lucas. Ang boses ay garalgal at puno ng emosyon. Lumakad ito palapit, bawat hakbang ay tila yayanig sa sahig. Lahat ng mga araw na nandito ka, lahat ng mga araw na inalagaan kita. Alam mo to? Hindi makapagsalita si Amelia. Ang kanyang dila ay tila nakatali. Paano? Paano niya nalaman? Sumagot ka! Sigaw ni Lucas. Ang unang beses na narinig niyang itaas nito ang boses. Iwinasiwas nito ang papel sa harapan niya. Anak ko ba ito, Amelia? Ang tanong ay tumagos sa kanya na parang isang punyal. Ang katotohanang pilit niyang itinatago. Ngayon ay nasa harapan na nilang dalawa, hubad at hindi mapagkakaila. Wala nang natirang lakas si Amelia para magsinungaling. Wala nang natira, kundi ang bigat ng katotohanan.
Dahan-dahan, tumango siya habang ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Isang maliit na tango na sumira sa mundo nilang dalawa. Oo, hikbi niya. Anak mo. Isang tunog ng pighati ang kumawala kay Lucas. Napahawak ito sa kanyang buhok, tila hindi malaman kung magagalit o masasaktan. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natakot ako, sagot ni Amelia. Natakot ako na baka itaboy mo rin ako kapag nalaman mo. Katulad ng ginawa ni Papa. Itaboy ka? Sabi ni Lucas. Ang boses ay puno ng pait. Amelia, binigyan kita ng tahanan. Binigyan kita ng tok, tok, tok. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Sabay silang napalingon. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Ang mukha nito ay puno ng nag-aalalang ekspresyon. Amelia, narinig ko kayong nagsisigawan. Okay ka lang ba? Tanong nito. Ang mga mata ay lumipat mula kay Amelia patungo kay Lucas. At pagkatapos ay sa papel na hawak pa rin ni Lucas. Isang mabilis na pag-unawa ang dumaan sa mukha ni Marco. At pagkatapos, napalitan ito ng isang maskara ng galit na nakatutok kay Lucas. Anong ginagawa mo sa kanya? Matigas na tanong ni Marco. Huwag mong sabihing, inaangkin mo ang responsibilidad na hindi sayo. Wala kang pakialam dito, Marco. Sagot ni Lucas, humaharang sa pagitan nila ni Amelia. May pakialam ako. Sigaw ni Marco, at sa isang iglap, ang mabait niyang imahe ay naglaho. May pakialam ako dahil alam ko kung anong klaseng tao ka, Kapitan. Ang pagbigkas nito sa ranggo ni Lucas ay puno ng pangiinsulto. Tumingin si Marco kay Amelia. Ang mga mata ay puno ng kunwaring awa. Amelia, lumayo ka sa kanya. Kasa. Ano bang sinasabi mo? Nalilitong tanong ni Amelia. Ang taong ito, sabi ni Marco. Itinuturo si Lucas na parang isang kriminal. Ang taong nagbibigay sa iyo ng kanlungan. Siya ang dahilan kung bakit wala na ang kapatid ko. Napatakip ng bibig si Amelia. Ano? Siya ang pumatay sa kuya ko, deklara ni Marco. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang duwag na iniwan ang sarili niyang tauhan para mamatay para lang iligtas ang sarili niya. Iyan ba ang taong gusto mong maging ama ng anak mo? Ang mundo ni Amelia ay gumuho. Ang ama ng kanyang anak ay isang mamamatay tao. Napatingin siya kay Lucas, naghahanap ng pagsisinungaling, ng pagtanggi. Ngunit ang nakita lang niya ay isang mukhang puno ng sakit at pagkatalo. Hindi ito nagsalita. Ang katahimikan nito ay ang kanyang kumpirmasyon sa gitna ng kaguluhan, ng mga luha ni Amelia, ng akusasyon ni Marco, at ng pagdurusa ni Lucas. Isang malakas na boses ang biglang pumuno sa silid. Mas malakas at mas nakakatakot kaysa sa lahat. Anong kaguluhan ito? Sabay-sabay silang napalingon sa pinto. Nakatayo roon, sa kanyang buong uniforme na may mukhang kasing tigas ng bato, si General Ricardo de Alva. Ang pagdating ni General de Alva ay tila nagpayelo sa oras. Para kay Lucas, ang silid ay biglang napuno ng mga multo. Si David, ang kanyang mga tauhan, ang bigat ng kanyang mga desisyon, at ngayon, ang general na nagbigay ng utos para sa misyon na sumira sa kanyang buhay. General, sabi ni Marco, ang unang nakabawi ng boses, tila isang tapat na alagad na nag-uulat sa kanyang hari. Mabutit dumating kayo. Gaya ng sinabi ko sa inyo sa telepono, tinago ng inyong anak ang kanyang pagbubuntis. At ang ama ay walang iba, kundi ang taong ito. Ang mga mata ng general, na kasing lamig ng bakal, ay lumipat mula kay Marco, patungo kay Amelia, na umiiyak sa isang sulok. At sa wakas, kay Lucas, walang pagkabigla sa mga mata nito, tanging pagkamuhi. Verdan, sabi ng general, ang pangalan niya ay parang isang sumpa. Hindi na ako magtataka. Ang isang duwag
ay palaging mananatiling duwag. Duwag. Ang salitang iyon. Ang parehong salita na ginamit ni Marco. Ang parehong salita na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili niya sa loob ng 5 taon. Isang bagay sa loob ni Lucas ang biglang naputol. Ang pader na matagal na niyang itinayo para itago ang sakit ay gumuho. Ang sundalong sanay sumunod sa utos at manahimik ay nawala. Ang natira na lang ay isang taong pagod na pagod nang tumakbo. Hindi niyo alam ang nangyari, sabi ni Lucas. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang general ng diretso sa mata. Hindi bilang isang sundalo sa kanyang pinuno, kundi bilang isang tao sa kapwa niya tao. Alam ko ang lahat, sigaw ni Marco. Iniwan mo ang kapatid ko. May mga testigo. Tumahimik ka. Sa wakas ay sumigaw si Lucas. Ang boses ay puno ng pinagsama-samang sakit at galit mula sa 5 taong pagtitiis. Wala ka roon. Hindi mo alam ang nangyari. Tumingin si Lucas kay Amelia. Ang mga mata nito ay puno ng luha at pagkalito. Nakita niya ang pagdududa rito. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Huminga siya ng malalim. Oras na. Ang Mission Alpha, simula niya, ang boses ay naging kalmado. Ang kalma ng isang bagyo. Ay isang suicide mission. Alam niyo yan, General. Tumingin siya kay Ricardo de Alva. Ipinadala niyo kami roon para sa isang high-value target na isa palang pain, isang bitag. Hindi sumagot ang general, ngunit isang maliit na kibot sa kanyang panga ang nagsabi kay Lucas na tama siya. Naipit kami. 20 kami laban sa 100. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan ko. Si David, si kuya mo. Tumingin siya kay Marco. Siya ang pinakamatapang sa aming lahat. Siya ang nagsabing lumaban kami hanggang sa huli. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang pelikula. Ang putukan, ang alikabok, ang amoy ng pulbura at dugo. Tinamaan ako, patuloy ni Lucas. Hindi namamalayang napahawak siya sa kanyang tagiliran. At tinamaan din si David. Malubha, hindi na siya makalakad. Ang utos mula sa headquarters, ang utos mula sa inyo, General, ay iwan ang mga sugatan at mag-retreat. Leave no one behind ang motto natin. Pero sa araw na yon, ang utos ay save who you can. Tumingin si Lucas kay Marco, ang mga mata ay puno ng pait. 2 ang pagpipilian ko. Manatili at mamatay kaming lahat, kasama ng kapatid mo. O sundin ang utos at iligtas ang 7 pang buhay na kaya ko pang iligtas. Anong gagawin mo, Marco, kung ikaw ang nasa posisyon ko? Natahimik si Marco. Ginawa ko ang pinakamahirap na desisyon sa buong buhay ko. Sabi ni Lucas, ang boses ay basag na. Binuhat ko ang 7 sugatang sundalo papunta sa extraction point. At habang papaalis kami, pinasabog ko ang lokasyon namin para hindi na sila makasunod pa at para bigyan ng mabilis na katapusan ang paghihirap ni David imbes na hayaan siyang mahuli ng buhay ng mga kalaban. Isang hikbi ang kumawala kay Amelia. Hindi ako isang bayani, umiling si Lucas. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. At lalong hindi ako isang duwag. Isa akong sundalong sumunod sa utos para iligtas ang mas nakararami. Isang pinuno na hanggang ngayon, gabi-gabi, ay binabalikan ng mga mukha ng mga taong hindi niya nailigtas, lalo na ang mukha ni David. Tumingin siya kay Amelia. Iyon ang sikreto ko, Amelia. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sakit. Isang bigat na ayokong ipapasan sa'yo. Pagkatapos, tumingin siya kay Aling Martha, ang babae sa litrato. Ang asawa ni David, paliwanag niya. 5 taon ko na siyang tinutulungan. Ang sahod ko bilang sundalo, halos lahat, ay napupunta sa pamilya niya. Hindi bilang kabayaran. Dahil walang katumbas ang buhay ng kaibigan ko, kundi bilang responsibilidad. Isang responsibilidad na hindi ko tatalikuran.
Ang buong katotohanan ay nasa ere na. Hubad, masakit, ngunit totoo. Si Marco ay natigilan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito at pagtanggi. Ang itim at puting mundo niya ng paghihiganti ay biglang nagkaroon ng kulay abo. Si General de Alva ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang matigas na postura ay tila bahagyang lumambot. At si Amelia? Tumingin siya kay Lucas. Ang nakita niya ay hindi isang mamamatay tao. Ang nakita niya ay hindi isang duwag. Ang nakita niya ay isang taong sugatan, isang taong nagdurusa, isang taong nagsakripisyo, isang taong minamahal niya. Dahan-dahan, humakbang siya palapit kay Lucas. Hindi niya pinansin ang kanyang ama. Hindi niya pinansin si Marco. Hinawakan niya ang kamay ni Lucas, ang parehong kamay na nag-alaga sa kanya. Naniniwala ako sa'yo, bulong niya. Sa gitna ng lahat ng gulo, sa gitna ng paghuhusga, isang biglaang matinding kirot ang naramdaman ni Amelia sa kanyang tiyan. Napahigpit ang hawak niya sa kamay ni Lucas. Napadaing siya. Amelia? Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Lucas. Napatingin si Amelia sa sahig. May basa. Lucas, sabi niya, ang boses ay puno ng takot. Ang tubig ko. Pumutok na. Ang mga sumunod na sandali ay malabo at magulo sa isipan ni Amelia. Isang serye ng mga nagmamadaling eksena. Ang panik sa mukha ni Lucas na mabilis na palitan ng determinasyon ng isang sundalo. Ang boses nitong nag-uutos, tumawag kayo ng ambulansya. Ang pag-aalangan sa mukha ng kanyang ama. Si Marco, na tila isang estatwang hindi makagalaw. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw kay Amelia. Ang mga kamay ni Lucas. Hindi siya binitawan nito. Mula sa bahay, papasok sa ambulansya. Hanggang sa nagmamadaling pagtulak sa kanya sa pasilyo ng ospital, ang mga kamay nito ay nakahawak sa kanya. Isang angkla sa gitna ng isang maalong dagat ng sakit at takot. Sa delivery room, ang mundo ni Amelia ay lumiit. Naging isang espasyo na lang ito na puno ng sakit, ng utos ng mga doktor at nurse, at ng mukha ni Lucas sa kanyang tabi. Kaya mo yan, Amelia. Paulit-ulit na bulong nito. Ang boses ay kalmado at puno ng pag-asa. Pinupunasan nito ang pawis sa kanyang noo. Kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Ang bawat salita nito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sa bawat pag-iri, sa bawat pagod, sa bawat sigaw, alam niyang hindi siya nag-iisa. At pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Isang tunog na mas maganda kaysa sa anumang musika. Napahiga si Amelia sa pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa maliit na nilalang na inilalapit sa kanya ng nurse. Ang kanyang anak, ang kanilang anak. Mayroon itong maliit na ilong, manipis na mga labi, at ilang hibla ng maitim na buhok. Perpekto. Napatingin siya kay Lucas. Ang mga mata nito ay nakatutok din sa sanggol, puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita rito dati. Pagkamangha, pag-ibig na dalisay, at sa ilalim ng lahat ng iyon, isang bagay na tila pagpapatawad sa sarili. Nang ilagay ng nurse ang sanggol sa kanyang dibdib, ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagdududa ay naglaho. Ang natira na lang ay isang pag-ibig na napakalaki na tila sasabog mula sa kanyang puso. Makalipas ang ilang oras, sa isang pribadong silid sa ospital, ang katahimikan ay payapa. Hawak ni Amelia ang kanyang natutulog na anak, isang maliit na lalaki. Si Lucas ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang isang kamaya ay nakahawak sa kamay ni Amelia, habang ang isa naman ay marahang humahaplos sa ulo ng sanggol. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang ama, si General de Alva. Wala na ang tigas sa kanyang mukha. Wala na ang uniforme. Ang nakatayo roon ay isang matandang lalaki na pagod.
Ang mga balikat ay tila binagsakan ng bigat ng mundo. Lumapit ito sa kama, hindi makatingin ng diretso sa kanila. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanyang apo. Kamukha niya ang lola mo, mahinang sabi nito. Ang unang pagkakataon na narinig ni Amelia ang lambing sa boses ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Isang mahabang katahimikan. Patawad, Amelia. Sa wakas ay sabi nito, ang mga salita ay tila napakahirap para sa kanya. Sa lahat, patawad. Masyado akong nabulag sa pangalan, sa pera. Nakalimutan ko kung ano ang tunay na makahalaga. Tumingin ito kay Lucas. At sa'yo, Kapitan, patawad din. Tumangulang si Lucas, isang kilos ng pagtanggap. Hindi sumagot si Amelia. Hindi pa ngayon. Ang sugat ay masyadong malalim. Ngunit sa pagtingin niya sa kanyang ama, na ngayon ay tila napakaliit at marupok, naramdaman niya ang isang maliit na pag-usbong ng pag-unawa. Hindi ito pagpapatawad, hindi pa. Ngunit ito ay isang simula. Umalis ang kanyang ama ng tahimik, nag-iwan ng isang espasyo para sa bagong pamilyang ito na huminga. Maya-maya tinanong ni Amelia, "Si Marco?" "Umalis na," sagot ni Lucas. "Bago kami umalis ng bahay nakita ko siya. Umiiyak. Sa tingin ko. Sa wakas, naintindihan na niya." Muling tumahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ng sanggol. "Anong ipapangalan natin sa kanya?" tanong ni Amelia. Tumingin si Lucas sa kanilang anak, pagkatapos ay kay Amelia, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. "David," sabi niya, "para maalala natin ang halaga ng sakripisyo at ang pangako ng isang bagong simula." Napangiti si Amelia sa gitna ng kanyang mga luha. "David," ulit niya. "Maganda." Inilapit ni Lucas ang kanyang muka at marahangin hinalikan ang noo ni Amelia at pagkatapos ay ang noo ng kanilang anak. "Magsisimula tayo ulit," bulong ni Lucas. "Itatayo natin ito ng tama. Walang sikreto, walang takot." Hinawakan ni Amelia ang mukha ni Lucas. Hinaplos ang kanyang pisngi. Ang dating estranghero na sumagip sa kanya sa gitna ng ulan. Ang taong nagbigay sa kanya ng kanlungan. Ang ama ng kanyang anak. Ang kanyang pag-ibig. "Hindi na tayo kailangang magsimula ulit," sagot niya. Ang boses ay puno ng katiyakan. "Dahil nasaan man tayong tatlo, iyon ang tahanan." At sa tahimik na silid ng ospital na yon, sa ilalim ng liwanag ng isang bagong umaga, isang pamilya ang isinilang, hindi mula sa dugo o pangalan, kundi mula sa mga pira-pirasong pusong pinili ang paghilom, pinili ang pagpapatawad, at pinili ang pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amelia, Lucas, at ng kanilang munting si David. Mula sa puso ng inyong manunulat, isang taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa paglalakbay ninyo kasama ang ating mga bida. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. Nais kong iparamdam sa inyo ang bawat sakit, bawat pighati, bawat kilig, at bawat pag-asang naramdaman ng ating mga tauhan. Nais kong lumikha ng isang salamin na kung saan, marahil, ay nakikita natin ang mga piraso ng ating sariling mga puso. Sapagkat ang kanilang kwento ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali o perpekto. Ito ay isinilang mula sa mga sugat, pinanday ng pagpapatawad, at pinatatag ng paulit-ulit na pagpili na manatili at umunawa, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Ito ay isang paalala na lahat tayo ay may dalang nakaraan, ngunit hindi nito dapat diktahan ang ating kinabukasan. Kung ang kwentong ito ay umantig man sa inyong puso o nagbigay sa inyo ng kahit kaunting inspirasyon, malugod ko pong inaanyayahan kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi?
Anong aral ang tumatak sa inyong isipan? Ang inyong mga komento ang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa akin. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.